ito. Pero, ako, nauna ko nakuha ay good ending. Nagbila ko ng yaan. Ito ay buy meals for family. Yan ang title. Ito, asin ga. Ito pala. Ang dami money. Salamat po. Gusto ko na. Sakit sila mo. Ano bakit sila? Uy, may milk. Siyempre, may pagkain. Kaso lang, parang may nakita dito na pizza. Yun o. Yan, ito. Pwede na to kay Lolo. Ano naman ito, guys? Mga anay ka. Lolo. Lolo, no! Galing sabi sumaya si Lolo. Yung kanyang plan B, ano po, dahil nagkaroon ng problema doon sa kanyang kaya naman, alamin natin kung ano nga ba yung kanyang Loading. There's TikTok na nakawag ka dito. Saya ko na pupuwa deh. Happy birthday to you. So guys, dito na tayo dahil sa topic. Dahil nga, grabe yung birthday celebration ni Baby Jobs. Makikita natin mga angels, ng mga kanina boys, Si Bridget, excited. So, I'll visit you. Boy. Ay. Ano yan, bro? Ay, sorry. Tulong, guys. Dahil in-order niya yung online, kaya lamang yung pagdating ng kanyang costume ay so ano nga ba ang kanyang plano? Panoorin po natin ito. Ganda naman. Totoo ito. Ala! Talagyan! May ano na talaga yan. May kaso talaga yan. Dito namin sa isa. Ito. Binakampi ko yung mga major exercises in prayers. And then of course, we called Mama Mary. Aba, anong napansin ko po, sa kalagitnaan ng dasal, yung crack, lumalaki. Ito. Yung ano, yung una, nakita ko yung mas pinag-explain kasi yung birthday ni Jackson. Pero ano ba? Saan? Paano nagyari? Paano nagmanid ako? Hindi pwede! Ay, dok lang! Alam mo, ano pa nga ako ng dugi? Saksa na to.
Ha? Red card? Hanapan natin na. Ito. Umanis lang ganito. Saan ito? May kita yun. Kailangan natin. Ano bro? Nakakatakot ka bro. Yes! Bangit ka. Nawa. Okay. Crossboard. Po, ito na po. May kita tayo. Dalahin na natin ito sa pamilya natin. Kasi Hello mga mom and sir, welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Nurse Channel. where's the boss Video pag-usapan office? natin ang magaganap na malaki sa kanila. Puti ko sa review. Ang Sa first tawag birthday niya. ng cute na bunsong anak ni Kalingap Gusto ko na Miss office. Jams, Baby Jams na. Ito. Kasi ang event na ito Oh, ay daming ticket. napakaganda, napaka-excited ng mga supporters, no? Kasi lahat ng Kalingap partners ay invited. Kaya na excited ang mga supporters, lalo na sa mga Kalingap love teams at mga Kalingap agents, di ba? May kanya-kanya silang mga naiisip na ipasuport sa kanilang mga ang mga makakaya daw at saka mga kumbaga yung job card ang parang naiisip nilang ipasuport sana sa kanilang favorite love team ay Pinoy superhero. Sila yung mga tumatak sa akin. Meron dito sa gawin, meron pa rin sa akin. Isang ngiti lang sa commercial, milyong piso agad ang kapalit. Isang kabilang na kanta, pwedeng pambili na ng kotse. Sa mundo ng Philippine showbiz, hindi lang kasikatan ng labanan, kundi kung gaano kalaki ang nakasulat sa cheque mo. Pero alam niyo ba kung sino ang may hawak ng corona ngayon bilang pinakamahal na artista sa Pilipinas? Yung tipong kahit ang PIR napapanganga sa laki ng buwis nila. May. Sa video na ito, iimayin natin ang top 10 high-earning celebrities at ang totoong presyo ng kanilang talent fee. Kaya huwag kang kumura dahil ang Black pagsasabi sa listahan natin ticket. ay isang Ticket. pero magbulat ka sa halaga ng bawat Instagram That's post. bad. Pero bago tayo magsimula, gusto ko sanang maka-hinge sa inyo ng isang like sa video na ito. Malaking tulong na po yan para sa ating mga content creators. Maraming salamat po. Okay, Huwag guys. kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para laging Pero updated pa sa kailangan mga natin ng end. Magsimula tayo sa number 10, si Marian Rivera. Akala ng iba dahil pamilyado na siya, ay lilo na ang kanyang income. Pero matapos ang sunod-sunod na blockbuster films at Paano viral natin mga TikTok pera? dances, ang kanyang komersyal na halaga ay mas lalong sumipa. Ang bulong-bulungan sa industriya, ang commercial endorsement ni Marian ay naglalaro na ngayon sa 5 milyong piso hanggang 1 milyong piso kada kontrata. Depende ba kung kasama ang social media? Nagtatapos yan dahil ang number 9 natin ay ang nag-iisang multimedia star na si Tony Gonzaga. Kilala sa pagiging matikang host at box office actress, si Tony ay hindi lang umaasa sa TV stations. Ang kanyang online talk show at mga concert endorsements ay nakakala sa kanya ay nalayang maaaring piso bawat major brand deal. Kaya naman kahit saan mo ibalik ang iyong mata, mukha niya ang makikita mo. Pero kung akala niyo ay malaki na ang milyon-milyong halaga na yan, handa kayo. Dahil ang susunod nating artista sa number 8 ay isang actor na hindi mo lang nakikita sa TV gabi-gabi, kundi balita rin nagpapasahod ng dalagang staff mula sa sarili niyang puso. Sino ang full-time king na ito at gaano katindi ang
Why would you then? Number 8. May ending sa pwede pa ito tapos kaya kita sa dalawa lang ingay! At producer din siya. Ang talent feeling Coco kada taping episode ay pinaniniwalaang umaabot sa 300,000 piso hanggang 500,000 piso. Isipin mo ilang beses silang nagdadayo sa isang linggo. Kaya sa isang buwan pa lang garantisadong multimilyonaryo na ang kinalalagyan niya, hindi pa kasama ang kanyang mga multi-million endorsement deals. Team Mami! At essentials. Sumunod naman sa number 7 ang pambansang leading man na si Ding Dong Dantes. Bilang isa sa pinagkakatiwalaang mukha sa television at host ng mga top-rating game shows at reality programs, ang kanyang premium brand ay nananatiling matatag. Ang pag-guest pa lang niya sa mga corporate events ay kayang pumalo ng 6 na digit agad. At ang kanyang movie contracts ay tinatayang nasa 5 milyong piso hanggang 20 milyong piso bawat proyekto. Kaya naman stable ang ekonomiya ng pamilya Dantes. Marami kasi Grabe ang sab. mga primetime kings, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang susunod na artista sa ating listahan ay kayang kitain ang isang buwang sweldo ng normal na tao sa loob lang ng isang kanta? O kaya naman ay sa isang hapon lang ng pag-host sa TV? Sino ang dalawang naglalaki ang icons na ito? Pumasok tayo sa number 6, ang Asia's Songbird, Regine Velasquez Alcacid. Sa industriya ng musika, siya ang standard. Ayon sa mga insiders sa event management, kung gusto mong pakantahin ang isang Regine Velasquez sa isang pribadong event o corporate show, kailangan mong maghanda ng hindi bababa sa 300,000 piso hanggang 500,000 piso per song. Opo, bawat kanta. Kung kakanta siya ng 5 kanta, automatic milyon-milyon agad ang TF na kailangan mong ilabas. Ganyan kamahal ang boses ng isang reyna. At hindi makakabog ang number 5, ang nag-iisang diyosa ng magdamag at tanghalan, Ann Curtis. Bilang isa sa mga haligi ng It's Showtime, ang araw-araw na exposure ni Ann ay nagpapanatili sa kanya bilang isa sa most endorsed celebrities sa bansa. Ang chika sa mundo ng advertising, ang isang TV ad campaign ni Ann Curtis ay nagkakahalaga ng 20 milyong piso hanggang 25 milyong piso. At sa bawat araw na nakikita mo siyang nagpapasaya sa tanghali, may guaranteed na 6 na digit na sahod siyang natatanggap na umaabot umano sa 300,000 piso, 400 at 50,000 piso per episode. Isang kanta, kalahating milyon, isang araw na host, pang down payment na ng bahay. Pero teka, lahat ng binanggit natin ay wala pa sa top 3 dahil ang susunod na pangalan ay ang itinuturing na uncomparable star na ayon mismo sa Bureau of Internal Revenue o BIR ay isa sa pinakamalaking nagbabayad ng buwis sa buong Pilipinas. Magkano nga ba ang halaga ng kanyang katatawanan? Tumako na tayo sa number 4, walang iba kundi si Vice Ganda. Kilala bilang box office phenomenon, si Mimi Vice ang buhay at kaluluwa ng noontime show at ng Metro Manila Film Festival taon-taon. Ang talent fee ni Vice sa telebisyon ay pinaniniwala ang pinakamataas sa kanyang istasyon na tinatayang Ay, ayaw ko na piso pataas bawat Walang araw. video natin. Idagdag mo pa ang kanyang mga sold out na concert sa Baba.